Take me as I am. Leave me. Tingnan natin kung may sounds. Baka naglalive ako dito, wala naman sounds. Ayaw naman mag-play. Sa PC, nangyari. Here I am. May sounds? Hello? Ba't wala akong marinig? Here I am. Ayun, meron. So, ayun na. Kaya naman po tayo ngayon. Kaya naman po tayo na pala, bibigay lang tayo ng advice. So, pagpasensyahan nyo na, nasilayan nyo naman yung pagmumukha ko. Sira na naman yung gabi nyo, araw nyo. So, hayaan nyo na masira araw nyo dahil mahalaga yung i-advise ko. Actually, matagal ko na advice noong 2018 pa to yun. Kasagsagan ng maraming humingi ng tulong na domestic helper. So, ang advice po natin ay yung about sa batas ng Middle East. So, anong batas ng Middle East na dapat natin iwasan? Una, bibigyan natin mensahe ni God. May mensahe si God na ang anumang bansa ay maaari inyong tirahan, subalit kailangan ninyong sundin ang mga batas ng bansang inyong kinaroroonan. Kung ano yung batas ng tao ay siyang batas din ni God. Bakit kamo? Dahil walang gobyerno na hindi nanggaling kay God. Masamang gobyerno man ito o matuwid na gobyerno man ito ay nagmumula yan kay God. So, hindi natin pwedeng labagay yung mga ipinag-uutos ni God sa ating isang batas po yun na binitawan ni God na mensahe. Ulitin po natin. Mensahe ni God. Ang anumang bansa ay maaari ninyong tirahan. Subalit, kailangan ninyong sundin ang mga batas ng inyong bansang kinaroroonan. Malinaw po ang batas ni God na hindi na dapat natin labagin nang hindi tayo maparusahan. So, parusahan ang batas ng tao at batas ni God. So, yun na. Intindihin po natin yung mga mensahe. Magbasa din po tayo ng Holy Bible. Kung wala kayong Holy Bible sa nyo, siyempre wala kayong Holy Bible. Kasi bawal yun. Mag-download kayo ng Holy Bible application, audio Holy Bible application sa mobile ninyo. Gamitin nyo ng mobile ninyo about sa positibong bagay, higit sa lahat sa mensahe ni God. Makapag-download po kayo ng Holy Bible application sa Play Store. Yun, punta lang kayo ng Play Store. Maraming pagpipilian kayo ng Holy Bible application Tagalog or audio application Tagalog. So, habang nag-work kayo, nakakapakinig kayo ng mensahe ni God. At least, sa pagkikinig nyo ng mensahe ni God ay unti-unti kayo napapalapit kay God at unti-unting sumasa inyo si God. Iingatan kayo ni God habang kayo nasa Middle East. Higit sa lahat sa inyong mga amo. Ilayo kayo sa anumang kasamaan o kapahamakan sa kamay ng inyong mga amo. Protektado kayo ni God. Kung isasabuhay nyo si God, ang isang uri ng pagkikinig ng mensahe ni God ay unti-unting ririma mag-work sa inyo ang Holy Spirit na naisin na ni God sa atin, sa bawat isa sa atin. May Holy Spirit po tayo simula nung 2,000 years pa ang nakakaraan nung ibigay sa atin ni God ang dakilang pagkaligtasan sa atin nung siya'y bago umakyat sa manghari.
So, uh, wag natin paalisin sigad sa atin. Lalo na nasa malayo tayong lugar, nasa malayo tayo sa ating pamilya, nasa Middle East tayo. So, kailangan po natin ang protection ni God. Sabi nga ni God, may mensahe pa kay si God, maganda to. Lisanan mo ang lupang iyong sinilangan at pumunta ka sa malayong lugar na kung saan kita dadalhin. At doon ay papahayag mo ang mabuti kong balita at ikaw ay iingatan ko at pagpapalain 10 na inyong pamilya. O di ba? Napaka-positibo ng mensahe ni God. Kaya wag natin alisin si God sa buhay natin. Wala rin tayong pinagkaiba sa mga bilanggo. Noong mga bilanggo ay nung sila ay nabilanggo at napalayo sa kanilang pamilya, saka naman sila napalapit kay God. O di ba? Bagamat sila nakakulong, ang kanilang kaluluwa, puso't kaluluwa ay nakalaya na. O di ba? Ganun din po tayo. Kung saan tayo nakahiwalay, nalayo sa ating pamilya, ay dapat mapalapit din tayo. Mapalapit tayo kay God. So yun po. Kadalasan karamihan dito sa OFW Middle East, hindi lahat kasi may mga fake na nananampalataya at ginagawa pang pintuan yung panambahan para sa pagpapatuloy ng paggawa ng kasamaan, ng sangkap ng kasamaan. So nakakapanloob mo ng gano'n. So dapat maging makatotohanan tayo kay God, pagpapasakop kay God. Bagamat tayo malayo kay God, ay malayo sa ating pamilya, wala tayong pinag-iba sa mga bilanggo. Tayo mapapalapit kay God. Kung noon ay nasa pamilya tayo, malapit tayo sa pamilya, subalit malayo naman tayo kay God. Ang pinakamalaga maging pamilya natin ay si God. O di ba? Pangalawa na lang po ang pamilya. Kasi kung unahin natin si God, kung ano yung ipinararana sa atin ni God, sa atin mismo na nagpapasakop sa Kanya, nagbalik loob sa Kanya, ganun din ipaparanas niya sa buong pamilya po natin. Diba? Hanggang 4 na heranasyon nga yan eh. So, ibig sabihin, damay-damay sila. So, pero kailangan din natin ng individual na pagpapasakop. Walang ganon na hindi pwedeng magkaroon sila ng kaligtasan na magmumula sa kapwa nila. Dapat magmumula sa kanila na matuluyan niya matanggap ang kaligtasan. Hindi sa atin, sa tao. Nagmumula kay God. Ibig sabihin, magmumula sa kanila ang pagpapasakop nila personally. Kasi diyan papasok ang individual salvation. So, kailangan magbigay tayo ng mag-ukol tayo ng panahon pagsusunod sa mga pinag-uutos ni God, bawat isa sa atin. So yun. So now, dahil napalay na naman ako at masilayo naman masama akong mukha, hayaan nyo masira araw nyo sa akin, ay gabi nyo sa akin, kasi mahalaga itong i-advise ko sa mga OFW Middle East, higit sa lahat sa mga domestic help. Makukulit eh. I-advise ko na noon to, makailang ulit ko na i-advise, but uulitin ko ulit. Bakit nga mo, may napag-alaman tayong domestic helper, Qatar yun ha. Gaya ng sabi ko, Middle East, batas ng Middle East na hindi dapat suwayin. Paalala po natin, ang batas ng Middle East ay mahigpit sa mga foreign workers, pero sa kanilang mamamayan hindi. Biso-biso lang yan, wala na ang mga reklamo na nilabag nilang batas, wala na. Mahigpit lang ang batas ng Middle East sa mga foreign workers. Yun po yan dapat naunawaan po natin. Hindi kagaya ng Hong Kong. Ang Hong Kong ay may pantay na batas sa employer, batas sa manggagawa. Dito sa Middle East walang ganon. Sa mga foreign workers lang mahigpit ang batas nila. So ngayon, ang i-advise ko po sa inyo ay sa mga domestic helper, pakiiwasan ninyo ang kumuha ng video sa pamamahay ng amo ninyo. Kahit bakuran, kahit saang lugar, basta sa bakuran ng pamamahay ng amo ninyo.
video man ito, lalo pa nauso yung live video o picture. Wag na wag kayong kukuha ng picture o video na pag-aari ng inyong mga Arabong amo. Huwag nyo rin ibibigay ang address nila o ang pangalan nila o ano pa man na personal na sa kanila. Bawal na bawal sa batas ng Middle East yan. Huwag din kayo kukuha ng picture o video ng mga anak nila. So, maging sa amo mismo ninyo, huwag kayong kukuha ng video o picture. At bakit? At ang isa pa, kung mababait ang amo ninyo, Arabo, at pinapayagan kayo kumuha ng picture sa kanila, o picturean nyo sila, o videohan, wag na wag nyong gagawin yan. Bakit kamo? Once na nagkaroon kayo ng problema sa inyong amo, kukunin ng amo ninyo yung mobile ninyo. Bakit kukunin? Kasi alam nila may ebidensya ron sa mobile ninyo, sa album ng mobile ninyo. Anong gagawin nila? I-check nila yung mobile nyo, makikita nila yung mga picture, video na naka-inbox sa mobile ninyo. On the spot, itatawag lang yan sa police. Padadampot kayo sa police. Blackmailing ang tawag doon. Kaya huwag kayong magtitiwala, ay tumabait ang amo ko. Okay lang, nakuha na sila ng video, mga anak nila, kuha na ng picture sila. Huwag na huwag niyong gagawin yan. Bakit ka mo i-advise ko na naman to sa inyo? Matagal ko na na-i-advise to. Makukulit lang talaga yung mga domestic helper. Dito, kadalasan may napapanood ako mga live video. On the spot nag-PPM ako doon, nagko-comment. Pakitanggal mo yung video na yan. Dahil once na nakita na silayan ng amo mo yan, on the spot, itatawag ka lang sa police. May pagkakulong po. Hindi ako nakakalimot 15 years yata yun. At saka multa. 15 years pagkakakulong. On the spot magkukulong po kayo. Ulitin ko ha. Ang pinagbabawal sa Middle East, pagkuha ng picture sa mga ari-arian ng mga amo ninyo, pagkuha ng picture sa mismong amo ninyo, pagkuha ng picture o video sa mga anak ng amo ninyo, pagkuha ng kahit makakasama kayo ng amo ninyo o pinayagan kayo ng amo ninyo, wag na wag nang gagawin yan. Dahil iba-blackmail kayo nila once na kayo nagkaroon ng problema. Huwag kayo, malinaw po ang mensahe kanina ni God na binitawan ni God. Ang anumang bansa ay maaari niyong tirahan. Di ba nasa Middle East tayo? Asan tayo ngayon? Nasa Middle East. Dito tayo tumitira habang nag-work. Anumang bansa ay maaari niyong tirahan. Subalit, kailangan niyo sundin ang mga batas ng bansang inyong kinaroroonan o kinabibilangan. Di ba malinaw? Kasi walang batas ng tao na hindi nanggaling sa batas ni God. Ibig sabihin, ang batas ng tao ay naayon sa batas ni God. Now, kung patuloy nyo matitigas ang ulo ninyo, video ka ng video, live video sa mga anak ng amo, sa pag-aari ng amo. Dahil sa mga nag-work habang nag-work, nagla-live video. Once na matimpuhan kayo ng amo ninyo, sorry kayo, on the spot, itatawag lang kayo sa police. Hindi kayo makakatanggi. Bakit kamo? May ebidensya sila. Pag nakita ng pulis yan, on the spot, pusas kayo. Ang masama pa rito, yung pusas nila, para kang yung nakamatay na ng tao. Pati paa mo, nakapusas. Nakakadina. Mabigat ang rito sa Middle East. At mapapahiya ka talaga. So, now, kung ayaw nyo maranasan yan, dahil napag-alaman ko, isang OFW sa Qatar, at salamat at tinutulungan siya nung pinsan niya na amo ay police. So, alam kong yung OFW ay dinala nga sa police station. So, ibig sabihin, tinutulungan ng amo nung pinsan nung OFW na nahuli, na nagkukumuha ng video sa kanyang amo, ay sa pamamahay ng kanyang amo, at in-report. So,
makikiusap muli ako sa inyo. Huwag paiiralin ang katigasan ng ulo. Nag-abroad kayo rito, dapat lahat ng mga pangit na pag-attitude nyo, iwanan nyo na sa Pinas. Bakit ka mo? Hindi po yan kasama sa interview nung nag-a-abroad kayo. Kasi kung kasama yan sa interview, ay dapat isina-apply mo on the spot yan. Sa simula ka pa lang sa work mo, in-apply mo na kaagad yan kasi kasama sa interview. Hindi kasama sa interview ang paggaganyang paggawa ng mga kasasama sa bansa na kaparoroonan ninyo. Nasa Middle East po kayo. Paulitin po natin ha. Ang batas ng Middle East mahigpit sa mga foreign workers. Ang batas ng Middle East hindi po yan gumagana sa kanilang mamamayan. Biso-biso lang yan. So, malis-malis lang ang katapad niya. Wala na ang kaso. Kaya nga wala nakakasuhan sa kanila eh. Kahit nakamatay pa sila ng mga gagawa nila. Wala. Hindi kagaya sa Hong Kong na talagang papaparusahan yung mga Arab, mga amo na gumagawa ng masama sa kanilang mga gagawa. Napaparusahan sila kasi may patas na batas. Dito wala. Bias ang batas dito sa Middle East. Dapat naunawaan po niyan. Kaya, muli, wag na wag niyong gagawin mag-live video habang nag-work sa inyong mga pamamahay ng inyong amo. Wag gagawa ng video o picture sa mga ari-arian ng amo ninyo. Wag magbibigay ng mobile number nila o phone number nila o address nila sa mga kaibigan ninyo. Wag niyong gagawin yan. At wag na wag kayong magbibideo, magpipicture sa mga anak ng amo ninyo, lalo sa mga anak. Very sila sensitive sa mga anak nila. Kasi once na nakita ng amo ninyo yan, napanood, lalo yung nagla-live, madalas dito na dumadaan sa Facebook ko, kaya buti nga medyo natigil-tigil na eh. On the spot, nagko-comment ako, pinaalis ko yung video. At pinaliwanag ko bakit ko pinaalis yung video. Makukulong sila. So may nahuli na sa Qatar domestic helper ha. Huwag niyo na silang tularan. Pasalamat pa rin yung domestic helper kasi mabait yung amo ng pizza niya. Na pulis, tutulungan siya na makauwi. So kaya kayo kung wala naman kayong problema sa amo ninyo, huwag kayong gagawa ng problema. Lalo sa batas ng Middle East. Mabigat po ang parusa sa batas dito sa Middle East once nakalabag ka ng batas sa Middle East. Mabigat ang parusa. Tapos ito ngayon, pag nagkaroon kayo ng problema, hingi kayo ng tulong. Ang dami yung paper ratio, lalo na yung mga case officer kasi pag police case na po yan, embassy nang hawak sa inyo, hindi na pulo. So, tandaan nyo ha, pag police case, embassy ang may hawak sa inyo at hindi na pulo. Hindi na pulo ang lalapitan ninyo, kundi ang embassy kung saan mga kayong bansa naroon. Kaya, pakiusap muli, pakiiwasan ang paggawa ng live video habang nagwo-work sa pamamahay ng amo. Pakiiwasan ang magbibideo sa mga anak ng amo. Madalas ko napapanood dito. Kagaya nung may video rito, may na-post ako, may i-share akong video. Yung sinasaktan yung yaya niya. Yaya ng anak ng amo niya. Nakakalungkot kasi ngayong buwan ay makailan akong nakausap na domestic helper, yun ang reklamo. Sinasaktan sila ng mga anak ng amo. At saka dapat pag domestic helper ka lang, hindi ka dapat nagyayaya sa mga anak kasi magkaiba yan eh. Magkaiba yung kategory ng work. Yaya at saka katulong. Domestic helper. Hindi dapat sinasakop ng domestic helper ang mag-alaga ng mga bata. Bawal yan. Pwede na i-report yung amo ninyo sa paglabag ng kontrata yun. Violation of contract. Kung pinag-aalaga pa kayo ng mga anak ng mga amo ninyo, na wala naman sa kontrata ninyo na magyaya. Dahil ang in-applyan nyo ay domestic helper at hindi yaya. Magkaiba po yan, kategory. Dapat kung gusto na maalagaan yung anak nila, mag-hire sila ng yaya nila.
So ganun po yun. So mahirap mag-alaga ng mga anak ng mga Arabong amo. Bakit kamo? Warpek po sila eh. Bakit kamo? Nakikita nila sa kanilang mga magulang. Nakailang beses lo naka-encounter sa grocery, sa mall, kung paano nila saktan yung nasa 3 taon pa lang yata tayo, 2 taon na bata, habang nangungulit doon sa grocery kung paano nila saktan. Nakakaawa yung bata, kaya nagiging war freak yung bata. Walang takot kasi nakikita sa magulang. Ganun po dito sa Middle East. Kaya ang pakiusap natin, sundin nyo ang batas ng bansang kinaroroonan nyo, Middle East. Sumunod kayo sa batas nang hindi kayo magaya doon sa OFW Qatar. At salamat kay God at hindi siya pabayaan. Makakauwi siya, tutulungan siya ng among pulis nung pinsan niya, makakauwi siya. So wag nyo nang gayahin siya. So tandaan nyo rito, pumunta kayo ng Middle East para mag-work. Pumunta kayo ng Middle East na handa ninyong sundin ang mga batas ng Middle East. Ayon din sa mensahe kanina ni God, 2 beses ko binanggit. So sabi nga ni God, kung matitigas ang ulo natin, parurusahan tayo niya. Bakit? Ang batas ay batas eh. So yun po, wag pong matigas ang ulo. Higit sa lahat doon sa kadalasan yung mababait na amo, katwiran nila ay mababait. Pinapayagan naman ako ng amo ko eh. Ikunan sila ng video, picture, ang mga anak nila, kunan ng video, picture. Wag niyong gagawin yan. Kasi gaya ng sinabi natin kanina, once na nagka-problema kayo ng amo ninyo, on the spot kukunin sa inyo ang mobile ninyo. Alam nila yung batas na yan eh. Kasi vice versa po yung batas na yan. Sila rin bawal kumuha ng picture sa inyo. Vice versa ang batas na yan. Kaso nga lang, baliwala sa kanila yan kasi hindi gumagana ang batas ng Middle East sa mga mayan mismo nila. Gumagana lang yan sa mga foreign workers nila. Kagaya natin, foreign workers. So yun po yun dapat naunawaan nyo yan. Pakiiwasan ang kumuha ng video sa mga anak ng amo, sa amo mismo, sa pamamahay ng amo, sa pag-aari mismo ng amo. Bawal, pakiiwasan ang mag-video at mag-picture. Yun lang yun. Now, maging kayo, bawal yung mga napaiksian ng suot, naka-imbak kayo sa mobile niyo. Marami yang gumagawa eh. Burahin nyo yan. Bawal din yan. Ay, pag nakitaan kayo ng mga ganyang mga picture habang kayo nasa Middle East, itatawag lang kayo sa police. On the spot, tawag to, madadampot kayo. So, ihimas kayo ng reyas. Actually, wala namang reyas sa rito sa so, yun nga lang, panay sa kakainin ninyo. Yun nga lang, malangsa. So, anong gusto niyo? Makulong. Magpatuloy ng work. Ipapaunawa ko lang sa inyo. Halimbawa, sa pagkukuha ng video, umabot ng 2 minutes. Doon sa 2 minutes, nagkaroon ka ng kasiyahan. Paano kung pinahuli ka ng amo mo? Pinakulong ka. Ilang taon ang bubunuin mo? Doon sa 2 minutes o 5 minutes na naging masaya ka, na kumuha ka ng video, picture sa mga pag-aari ng amo o sa amo ninyo, sa anak ng amo ninyo. Kapalit ng 5 minutes na kasiyahan, 15 years na pagkakakulong. So, illogic nyo lang yung sarili ninyo. So, kaya mahigpit kong matagal ko na ina-advise to sa inyo. Makukulit ng kayo mga domestic helper. Tapos pag nagka-problema kayo, maghahanap kayo ng mga makatutulong sa inyo. At ito pa, makukulit pa kayo. Gusto niyo on the spot makauwi na kayo. Ay, walang ganong aksyon na ngayon report kayo, bukas nakauwi na kayo ng Pinas. Pag may nangyari na yan dahil sa pamagitan ni God. Pero walang ganon. Yung man nangyari na 24 hours na nakauwi, nakinig sa advice ko yun, nakinig sa advice ni God. Dahil ang bawat bibitawan kong advice, ito yung nagmumula sa Holy Spirit. Karunungan nagmumula kay God.
kung bakit tayo nakakapag-advise ng mga positibong advice sa mga distressed domestic helper. Kaya, may isang senaryo na isang OFW, 24 hours lang, nakauwi siya ng Pinas. Hindi pa siya na aksyonan ng pulo. Pulo Kuwait yata na. Sa Kuwait. Yun. OFW Kuwait. So, kaya, pakiusap ko, sundin ang mga batas ng Middle East, ha? Yun lang. Wala namang trabaho ang pinunta nyo rito sa Middle East, eh. At ito rin, ha, bibigyan ko rin kayo ng advice. Kasi, nagiging kawawa kayo, eh. Bakit ka mo? Kawawa na kayo sa amo ninyo. Pinagtataba ko na sobra-sobra sa oras. Kulang sa pagkain. At walang pahinga, kulang sa pahinga. Nandiyan verbal abuse, lahat na ng kasamaan ay nararanasan nyo. Kontrolin nyo naman ang pagpapadala ninyo ng pera sa pamilya ninyo. Bakit kamo? 90% hindi nagagamit ng pamilya ninyo sa tamang paggagamitan ang perang ipinadadala ninyo sa kanila. Ulitin ko ulit. Hindi nagagamit sa tamang paggagamitan ang pinaghirapan nyo sa loob ng isang buwan na walang kain, sobra sa oras, walang pahinga. Pinadala nyo ang pera sa kanila. Huwag nyo ipapadala lahat. Magtira kayo sa sarili ninyo. So, bakit ka mo? Kasi hindi na po bago sa akin mismo na encounter may mga humihingi humihingi ng tulong sa pamilya nila, mga distressed domestic helper na may report sila sa UWA subat ayaw silang tulungan. Bakit? Dahil sa pera. Ibig sabihin, binibigyan lang kayo ng kapamilya ninyo sa Pinas ng importansya once na nagpadala kayo. Diyan papasok yung dalawang uri ng pagmamahal ng anumang uring relasyong pangtao. Una, pagmamahal na nakabatay sa damdamin ng tao. Pangalawa, pagmamahal na nakabasi sa salapi lang mismo. Wala silang pakialam kung anong kahinat na naman. Basta ang mahalaga, may mapakinabang sila sa inyo. So malinaw po yun, ha. Bigyan nyo ng importansya ang sarili nyo, hindi lahat sa pamilya ninyo. Dahil nasa Holy Bible din, ang toleration, nasa Holy Bible yan, ang toleration, tinotolerate, ay hindi nakakatulong po yan. Ang pagtulong ay may limitasyon. Now, kung wala kayong limitasyon sa pagtulong, kayo mismo, tinuturuan nyo sila maging tamad. Hindi sila magpupursige. Lalo ngayon mga kabataan na nahuhumaling sa mobile, doon lang napupunta yung mga ibinibigay yung pinadadala ninyo. Dapat maging matalino na kayo. Dahil hindi biro yung pagiging domestic helper ninyo dito sa Middle East. Kahit nang kami totoong advocate, nanlulumo kami sa sinasapit ninyo sa mga Arabong amo. Kung ang mga pamilya ninyo walang pakialam sa inyo, kami mayroon pakialam. Bakit kamo? Logic. Paano kung sa akin nangyari, yung nangyayari sa inyo? Kasi ba, vice versa? Logic lang po yun. Logical. So, bigyan nyo ng importansya ang sarili ninyo. Huwag nyo ibubuhos lahat yung pinaghirapan nyo sa loob ng isang buwan. Padala lahat sa pamilya ninyo. Tinutulungan nyo sila maging tamad. Tapos pag uwi ninyo, wala kayong mahihita sa kanila. Tapos habang nagbabakasyon kayo, may mga senaryo pa na paalisin ka na kaagad. Bakit? Wala siyang pakialam sa inyo. Ang pakialam nila, makapagpadala uli kayo ng pera sa kanila. Nakatingin po sila sa salapi. Iyan po ang realidad ng pamilyang naiwanan po ng mga OFW. So, mapa-skilled worker, lahat ng uri ng work dito sa Middle East, ng pagiging OFW.
So, maging matalino po kayo. Kasi, kung sobra yung tulong nyo sa pamilya ninyo, sobra rin yung pagiging tinotolerate nyo sila. Hindi magpursige. So, hindi magbanat ng buto. Lalo kung yung mga anak ninyo ay kaya na maghanap buhay. Kung sa China nga 3 taon pa lang nakakapagluto na. Ganun ang nila, kultura nila. Tinuturuan kaagad yung mga batang maliliit na maging independent. Kaya habang lumalaki sila, kaya nila mag-isa. Sa Pinas malalaki na, damulag na binibibi pa Kaya pag nalalayo na sa mga magulang, hindi na nila alam kung paano buhay yung sarili nila. Iaasa lang lagi sa magulang. Kahit yung magulang ay hirap na rin, hirap na rin silang suportahan. Ganun sa Pinas Pero mas maganda sa bansang China. Talagang maliliit pa nagiging independent na sila. Ang gagaling na nga magluto So, ganun, hindi dapat ninyo tinotolerate ang pamilya ninyo sa Pinas. Lalo yung pera yung pinadadala nyo ay hindi nagagamit sa tamang pagkagamitan. So, sayang yung paghihirap ninyo sa Middle East. Kawawa na kayo sa amo ninyo, mas kawawa pa kayo sa pamilya ninyo. Ito'y realidad lang to. Ito ay katotohanan lamang ng ina-advise ko sa inyo para hindi naman kayo maging kawawa sa kanila. Sila lang ay nagpapakasarap, subalit kayo nagpapakahirap. Yung magtrabaho ka lang ng 16 hours, yung walang pagkain, sila kayang papuntahan niyo sa Middle East na maranasan nila yung walang kinakain, nag-work ng 16 hours hanggang 18 hours. Pag nagkakasakit ka, hindi ka papayag magpahinga, magpapatuloy ka mag-work. Balik rin naman ninyo yung scenario, sila mag-abroad. Tapos yung padadala nilang pera, iwaldas nyo rin. Kung tingnan natin, makikita nila kung ano magiging reaction nila. Kung gano'n ang magiging scenario. So, vice versa. So, ang pagsuporta sa pamilya ay may limitation. Kasi kung wala tayong limitation sa pagsusuporta sa pamilya, ibig sabihin, tinutolerate natin sila na hindi sila magporsige, magbanat ng buto para mabuhay din sila, matutunan nila mabuhay mag-isa. So, ganun po yun. Kayo rin po ang kawawa bandang huli. Kasi nagbabalik sa aking diwa yung mga naranasan ng domestic helper na ayaw talaga silang tulungan kanilang pamilya. Ang katwiran lagi, kadalasan katwiran wala naman daw pinapadala yung OFW, kaya nga humihingi ng tulong kasi hindi na pinasasahod ng amo. Paano magpapadala sa kanila? Hindi na pinasasahod ng amo, sinasaktan pa, ginugutom. So wala sa kanila yun, no? Wala silang pakialam sa OFW. May OFW na nga namatay dahil sa kagawa ng pamilya, asawa pa mismo. Ganun kasama ang mapapailing ka na lang. Walang pagpapahalaga sila sa buhay ng kapamilya nilang OFW, higit doon sa mga domestic helper. Kawawa po ang inaabot ninyo. Nagiging kawawa na kayo sa mga amo ninyo, nagiging kawawa pa kayo sa pamilya ninyo. Kaya doon sa mga pamilya umaasa sa padala, gamitin nyo sa tamang paggagamitin yung pinaghirapan ng kapamilya ninyong OFW, higit sa lahat yung mga domestic helper. Hindi biro po ang kanilang work dito. 16 hours ka nag-work, walang pagkain. Pagsasalitaan ka pa ng masasama, sasaktan ka pa. So, magkaroon naman kayo ng konsensya sa kapamilya ninyong OFW. Kasi wala kayong pagmamahal sa
sa kapamilya yung OFW, nakatingin sa inyo si God. Lahat ng pagmamalabis sa anumang uri ng relasyong pangtao, may kaparusahan mula kay God. So yun po matakot kayo kay God. Huwag na sa tao, huwag na doon sa kapamilya ninyo. Kay God na kayo matakot. Dahil sisingilin at sisingilin kayo ni God pagdating ng panahon. So, ayun na po sa inyong mga kapwa ko OFW, Middle East. Huwag niyong kalimutan mag-pray. Huwag niyong alisin sa puso at isipan niyo, kaluluwa ninyo, si God. Kasi si God ang mag-iingat sa inyo. Magbibigay ng ekstra kalakasan at kalusugan. Ilayo kayo sa anumang kapahamakan at karamdaman. Patuloy ay bibigyan kayo ng katiwasayang kaisipan. At once na nagpipray kayo, isama ninyo sa prayer yung mga amo ninyo. Kung hindi sila mabait sa inyo, kikilos sigad sa mga puso nila. Pababaitin sila. Palalambutin ni God ang mga puso nila. Walang matigas na puso ang hindi mapapalambot ni God kung ilalapit natin ito kay God. At huwag ninyong kalimutan, pasalamatan si God sa lahat ng oras. Habang kayo nag-work, pwede ka mag-prayer. Iyan po yung ginagawa ko. Kahit naglalakad ako, yung nag-exercise, nag-uusap po tayo ng prayer. So, hindi natin naalis si God sa buong makapo na hindi kausapin siya. Mas maganda kinakausap natin si God kasi mararamdaman natin na sa atin lang, nasa tabi lang natin si God. So magiging yung kasiyahan sa mundo ay hindi mapapantayan ng joy na nagmumula kay God. Walang kapantay yun sa mga anong bagay na nagbibigay kasiyahan dito sa mundo. Baliwala yun sa joy na nagmumula kay God. Kung tayo nagpapasakot kay God at tinatanggap natin si God sa buhay natin, huwag natin naalisin. Dahil nga sa pinauunawa ni God na nalalapit ng kanyang pagbabalik. Yung mga propesya na nangyayari dito sa mundong ating ginagalawan, indikasyon na po yun na pinaalala ni God na siya ay nalalapit na bumalik. Bagamat si Jesus Christ, hindi niya alam na kung kailan siya pabalikin ng Diyos Amang Hari. Ang Diyos Amang Hari lang magsasabi na kung kailan siya babalik sa mundong ito para sa ating mga makasalanan. So, habang may panahon pa magbalik loob po tayo kay God. So, ayun. Nang sa ganun ay hindi masayang yung kaligtasan na ibahagi na sa atin ni God. May 2,000 years na nakakaraan. So, mas marap yung magpatuloy tayo ng buhay. Nag-work tayo sa Middle East. Nakasama natin si God. So, huwag natin naalisin si God sa ating puso, buhay, kaluluwa. So, ganun lang po at magiging positibo ang lahat. Isama nyo rin sa prayer ninyo yung pamilya ninyo. Na huwag lang silang doon nakapokus sa salapi. Pagkus, maramdaman nila yung pag-ibig na nakabase sa damdamin. Kung ano na ang nangyayari sa inyo, yung magkakaroon sila ng pagpapahalaga sa inyo bilang tao. Bilang totoong kapamilya nila sa inyo. So ganun po yun, isama nyo sa prayer pamilya ninyo. Lalo yung mga anak ninyo, huwag mahumaling sa mga mobile. Sa hindi nakakalam, ang mobile, ang technology ngayon ay siyang tools ni Satan para sa kanyang patuloy na deception sa bagong henerasyon ngayon. Hindi lang sa mga kabataan, maging sa matatanda. Bakit ka mo? Unti-unti nilalason ni Satan yung isipan ng mga gumagamit nito para mailayo ni Satan ang isipan at diwa, ang puso ng tao kay God at mailapit sa Kanya. So, ganun po yun. Deception. Dapat nalalaman po natin yon. Dapat yung mga mobile nagagamit sa tamang paggagamitan. Yung pagsishare ng mensahe ni God. Pagkikinig ng mga preaching. Pagkikinig ng mga worship song. So, yan ay mabisang tawag to. Paggamit ng mobile. Nagagamit sa tamang paggagamitan yung mobile.
So yun lang po. Maraming salamat. At sundin yung mga batas ng Middle East, ha. Huwag niyong lalabagin kasi may mabigat na parusa po sa inyo. Yung nabanggit ko ng dapat yung iwasan. Ulitin ko ulit, ha. Huwag kukuha ng video sa pag-aari ng mga Arabong amo. Maging picture. Huwag gagawa ng picture o video sa mismong mga amo, sa mga anak ng amo. Higit sa lahat yung nauuso ngayon, inilalive pa. Wag na wag niyong gagawin yan, ha. May batas po sila dyan. Mapaparusahan po kayo ng pagkakakulong. Kung hindi pa ako nakakalimot, 15 years yata yun. Makukulong kayo ng 15 years. Samantalang naging masaya kayo, mga 5 minutes lang kung gaano kahaba yung video ginawa nyo, doon lang kayo naging masaya. Subalit ang paghihirap ninyo sa kulungan, 15 years. O asan pa kayo? Sa kulungan na kayo. 15 years eh. Kung hindi kayo makikinig sa advice ko o hindi nyo susundin ang batas ng Middle East. So, bilang kapwa OFW ninyo, patuloy po tayo mag-advise ng mga positibong advice na hindi nyo naman ikakapahama. Kasi napunta tayo rito para mag-work, para mag-suporta sa pamilya natin. So, yun. At wag nyo rin i-spoil din pamilya ninyo kasi kayo po ang kawawa. Hindi rin nila tutulungan ang kanilang sarili na magpursige, mabuhay, kundi iaasa lang nila sa inyo. At sabihin nyo sa pamilya nyo, ito kadalasan eh. Sabihin nyo on the spot sa pamilya nyo, isang beses lang kayo sumasahod sa isang buwan. Kaya isang beses lang kayo magpapadala. Wala nang kasunod na anumang hiling yon. Yan ang sinabi ko nung mga ilang buwan pa lang yata ako rito. Undas pa sinabi ko yan. Ako isang beses lang sasahod sa isang buwan. Kaya isang beses lang ako magpapadala sa loob ng isang buwan. So, ano yan? Logic yan eh. Maging prangka kayo sa pamilya ninyo para hindi naman kayo abusuhin. Kayo ang kawawa, lalo kay mga domestic helper. Hirap na kayo sa amo ninyo, lalo pa kayo pinahirapan ng pamilya ninyo. Yung pag-iisip lang, pati problema nila ibibigay sa inyo. Hindi maganda po, hindi makakaganda sa kalusugan po ninyo yan. So, bigyan ng limitation ng pamilya. Limitation. Huwag silang itutolerate. So, ganun lang po yun, ha. At always pray. At sundin yung advice ko, ha. Ito'y makakabuti sa inyo at hindi makakasama. So, yung 5 minutes na kasiyahan, pagiging kapalit niyang 15 years. Paghihirap sa kulungan. So, mamili kayo sa dalawang yan. So, ayun lang. Maraming salamat and alam niyo na, galit-galit muna tayo, ha. God bless. Bye-bye.